Kumusta po kayong lahat? Nawa nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Tara't pagsaluhan po natin ang mensahe ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Mark chapter 4 verse 35 to 39. Tunghayan po natin at taos puso nating pagnilayan, unawain at isa puso ng malayang maisabuhay ang salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, hinabol sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila ay inampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon at nasa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng alagad at sinabi, Guro, baliwala pa sa inyo kung mapahama kami. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Makikita po natin ang isang sulyap sa buhay ng ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Sa unay makikita nating nagbigay ng instruction ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sumunod naman ang kanyang mga alagad at may nakisabay pang ibang mga bangka. Habang sila ay naglalayag, lumakas ang hangin, umampas ang malaking alon sa bangka at halos mapuno ng tubig ang bangka na nagiging sanhi ng malapit ng paglubog nito. Habang nangyayari ang insidenteng iyon, ang Panginoong Hesus naman ay natutulog lamang. At lubhang nag-aalala ang mga alagad. Kaya't ginising nila si Jesus at ang sabi, Guro, malulunod na po tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Malulunod na tayo, Lord. Parang ganun na sinasabi nila na talagang sobrang nag-aalala sila. At kung kayong nasa kalagayan ganun, maaaring ganun din po ang ating maging reaksyon. Kaya bumangon ang Panginoong Hesus at pinatigil ang malakas na hangin at malakas na alon. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang lawa. Kung ikaw ang kasama sa bangka ng panahong iyon, ano kaya ang gagawin mo? Well, sa magsaring reaksyon, maaaring nataranta ka na o maaaring ganun din ang gagawin mo. Gigisingin mo ang Panginoong Hesus at hihingi ka ng tulong sa Kanya. Madalas, wala tayong lakas ng loob, lalo na kung hindi natin sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan ng ating mga naiisip na plano sa ating buhay. Kaya, puno tayo ng pag-aalala. Puno tayo ng kapaguran, kapagutan, naiinip tayong maghintay. Natatakot tayo at mayroon tayong mga pangamba. Yan ang totoong kinakaharap natin sa ating buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa bagyo ng buhay. Walang makaliligtas sa ganyan. Sapagkat tayo sa buhay na ito ay talagang dadanas tayo ng mga pagsubok, mga pagtitiis, at mga pagtasa kung gaano tayo katapat bilang mga lingkod ng Diyos at bilang mga binago ng Diyos. Ngayon, sumasabak tayo sa alon ng pagkabagot. Sumasabak tayo at hinahampas ng alon ng pandemya at ng maaaring paghihirap, ng sakit o karamdaman. Ang iba sa atin puno na ng takot at pangamba. Araw-araw na minsan hindi makatulog
Minsan naman, stress na tayo sa kaiisip. Dahil sa kasalukuyang, hinahagupit tayo ng malakas na hangin ng kahinaan ng ating loob. Sa tuwing tinitingnan ang alon ng pagsubok, ng kawalan ng hanap buhay, kakulangan sa mga bagay na dating tinatamasa natin, bawat isa'y binabalot ng takot o maaaring pangamba. Kaya naman, gayon din ang naramdaman ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Kahit nga kasama na nila ang Panginoong Hesus and Spirit and Flesh, aminin mo man sa hindi, sa tuwing tinitingnan natin ang alon ng pagsubok sa kawalan ng hanap buhay, kakulangan sa mga bagay na dati nating tinatamasa, ang bawat isa sa atin ay nag-aalala, binabalot ng takot at ng pangamba. Gayon din ang naramdaman ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, kahit na nga kasama nila ang Panginoong Hesus in spirit and in flesh. Aminin mo man sa hindi sa ngayon, magsisinungaling ka sa Diyos kung di mo aaminin na nakakaramdam ka ng aking mga nabanggit. Lalo pa nga kung mabasa mo at marinig mo ang araw-araw na mga balita sa newspaper, sa radyo, sa telebisyon tungkol sa mga negatibong epekto ng pandemyang ito. Ngunit may mas mapaminsalang bagyo ang maaaring sumira sa ating kasalukuyan. Mas nakamamatay siya at mas mapanganib. Ito ang problema ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang problemang ito ay siya rin kasalukuyan nating problema. Mas nakamamatay, mas mapanganib, mas kinakailangan nating maging maingat. Katulad ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, hindi unos ang mas malaking kinakaharap natin ngayon, kundi ang takbo ng puso at isip natin. Ito ang maaaring makapagpalala ng lalong mas masama sa sitwasyon ng buhay kung hindi natin ito mababantayan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mga kapwa ko mananampalataya sa Panginoong Hesus, makinig po tayo, unawain po natin at isa buhay. Tandaan, sa ating binasa, sino ba ang nag-aya o nag-utos na tumawid sa kabilang ibayo? Hindi ba ang ating Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoong Hesus, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ang ibig sabihin, tayo, hindi ako. Ang nag-aya mismo ay ang Panginoong Hesus at hindi lang siya, kundi kasama ang kanyang mga alagad. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kung titingnan natin at susuriing mabuti, ang tayo po ay isang panghalip na panahon. Nasa ikatlong panahuhan. At kapag binabanggit po natin ang salitang tayo, kasama po yung taong nagsasalita. Ibig sabihin, kasama ako. Pag ako bumanggit ng tayo, kasama ako. Kaya ikaw, ako, tayo. Inaanyahan tayo ng Panginoong Hesus sa isang paglalakbay sa buhay nito na kasama natin siya. Hindi nag-iisa. So ang ibig sabihin, sa pandemyang ito, hindi ko kayo nag-iisa. Kasama niyo ang Panginoong Hesus. Sa bawat hakbang, bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, taon, o buong buhay natin, kasama natin ang Diyos. Hindi natin dapat isipin na wala tayong kasama sa paglalakbay na ito. At lalong hindi natin dapat isipin na hindi natin kasama ang Diyos sa labang ito. In fact, nang mag-aya ang Panginoon sa paglalakbay ng buhay na ito, ang ibig sabihin,
nung ikaw ay likhain ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Ang Espiritong nananalaytay sa iyo at sa iyong pagkatao, ang Espiritong lumulukob sa iyo ay nanggaling sa Diyos. At kaya yan ibinigay sa iyo upang makipag-ugnayan sa kanyang Diyos, sa may akda sa kanya. Kaya sa gitna ng unos, tingnan natin, natutulog ang Panginoon, samantalang ang mga alagad ay takot at nangangamba. Bakit natutulog ang Panginoong Hesus sa panahong ito? Bakit natutulog ang Diyos sa panahong may unos kasama niya ang mga alagad? Sa gitna ng unos ng pandemya, marami sa atin ang pakiramdam tila laging tulog ang Diyos para sa kanila. Ito ay marahil dahil nagkukulang sila ng tiwala. Natutulog man ang Panginoong Hesus in flesh, alam niyo po, totoo, 100% ang kanyang pangako na kapag ang Diyos ang gumawa ng isang bagay at nagbalak, sasamahan niya tayo hanggang sa huli. At dahil ang buhay mo'y galing sa Kanya, nararapat lang na magtiwala ka sa Kanya at sasamahan ka niya hanggang sa makaliban sa kabilang ibayo ng iyong buhay. Totoo po ang pangako ng Panginoon sa Kanyang mga alagad na makakarating sila sa ibayo anuman ang mangyari. Kaya 100% sure na sasamahan tayo ng Diyos sa laban na ito hanggang sa tayo ay magtagumpay kahit anong mangyari pagtawid natin sa kabila ng pandemyang ito. Hindi nga lang natin alam kung kailan, ngunit manalig po tayo sa kapanahunan na ang lahat ng ito ay magtatapos. Ikaw na nakakarinig ngayon, ikaw na nakakapanood nito, ano ba ang alam mong pangako ng Diyos sa iyo? O baka ganito ang kailangang itanong mo sa iyo. Ano ang pangako ng Diyos na hindi mo batid, hindi mo alam? Kaya ganyan ka ngayon, nag-aalala ka sa mga bagay na hindi mo naman kayang tugunan. At ini-stress mo lang ang iyong sarili. Bumangon ka, magtiwala ka. Chin up, ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Mga minamahal, seryoso ang Panginoong Hesus sa bawat pangako sa mga tunay at mga lingkod niya at mga anak niya. At kailangan mo itong malaman. At kailangan natin itong alamin. Kailangan mo itong matanggap. Kailangan mo itong mabasa. Kailangan mo itong angkinin. Ang isang regalo, ang isang pangako, kapag hindi tinatanggap ng napangakuan, ay hindi pa rin ganap na kanya ang regalong pangakong iyon. Kaya't angkinin mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Huwag kang magmukmok o panghinaan ng loob, sapagkat may Diyos kang makapangyarihan, may kapangyarihan kang taglay. Ayaw mo nga lang gamitin dahil malayo ka sa Kanya sa ngayon. Lumapit ka, sa Kanya mo iiyak ang lahat ng hinanakit sa iyong buhay. Sa Kanya mo iluhod ang iyong mga pangailangan. Dahil mga kapatid, nang sabihin ng Diyos sa mga alagad na tatawid tayo sa kabilang ibayo, ibig sabihin, makatatawid tayo sa kabilang ibayo kahit ano pang mangyari, may unos man o wala, araw man o gabi. Kahit anong unos ang dumating sa buhay natin, makararating tayo sa kabilang ibayo sapagkat iyon ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, hinihikayat ko kayo na ihayag at sambitin mo, ipanalangin mo, basahin mo sa Biblia, at akuin mo ang mga pangakong iyan ng Panginoong Hesus. Sa panawagan ng Diyos, tumugon ka. Huwag mong isa-isang tabi ang panawagang ito sa iyo ng Diyos. Ako po'y instrumento lamang.
Ito ang dahilan kung bakit ang inyong lingkod, ang Pastor Sir Ton, ay patuloy na nagtitiyaga sa pananalangin, sa debosyon at pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil nararanasan po ng inyong lingkod ang biyaya ng pangako ng Panginoon. Kahit hindi ito sinasagot lahat ng Panginoon ang aking mga panalangin, patuloy pa rin po ako sa panalangin at paglilingkod sa Panginoon. Masdan ninyo at unawaing mabuti. Kahit walang tithes, kahit walang offering, every Sunday, ipinipilit kong abutin kayong lahat upang ma-inspire kayo, upang mabago kayo, upang mapalakas ang inyong loob. Nais kong maranasan ninyo ang pangakong tagumpay ng Panginoon dahil kasama natin siya sa labang ito. At upang maiwasan ang takot at pangamba, magtiwala po tayo sa Kanya. Kung may nawala sa inyo ngayon, huwag mong alalahanin iyon. Kayang-kayang ibalik yan ng Diyos kung nanaisin niya. Ang kailangan na ngayon, sumunod ka sa Kanya. God is a God of restoration. Kayang-kayang ibalik ng Diyos ang ating kalusugan kung ikaw ay may karamdaman. Sinabi niya sa Jeremiah chapter 30 verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Angkinin mo ang pangakong yan, kapatid. Angkinin mo ang pangakong yan, mga minamahal. Kayang ibalik ng Diyos ang mga nawala sa ating arian kung nanaisin niya. Ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 3 verse 3, sapagkat darating ang mga panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Huda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanilang muli. Kung nangako ang Diyos sa Judea, sa Israel, at kung ikaw ngayon ay kabilang sa spiritual Israel, binago ng Diyos, tumanggap sa Diyos, at nagkikipag-ugnayan sa Diyos, pinapaging banal ng Diyos. Kung ikaw yan, angkinin mo ang pangakong ito. Kayang-kaya ng Diyos na ibalik kahit anumang bagay na importanteng nawala sa iyo. Kung ipagkakatiwala mo lang ito sa Kanya. Huwag mo nga lang hanapin ang dati mong buhay sapagkat bawat araw ay bagong simula, bagong pag-asa, bagong hininga ng buhay, bagong yugto ng pakikipag-ugnayan, bagong yugto ng iyong paglalakbay sa iyong buhay. Kayang ibalik ng Diyos ang mga nasayang na pagkakataon na lumipas sa pamagitan ng pag-aaksaya ng panahon ng devil na ginawa sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ayon sa Joel chapter 2 verse 25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Look at that. Ang ibig sabihin, mayroong itinuturo ang Diyos sa mundong ito. At dapat sa panahong ito, kapatid, mga minamahal, mga kapamilya sa Diyos, dapat sa panahong ito, natuto ka na. Dapat sa panahong ito, lumuluhod ka na. Dapat sa panahong ito, lumalapit ka na sa Diyos. Dapat sa panahong ito, araw-araw mo nang tinatawagan ng Diyos. Dapat sa panahong ito, lumalago ka na. Dapat sa panahong ito, matibay ka na. Dapat sa panahong ito, ikaw ay matatag sa biyaya ng Diyos. Huwag manatili. Huwag mananatiling bunsay o bansot sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sikaping lumago bawat araw ng inyong buhay. Magagawa ng Panginoon ang lahat ng iyan kung
tayo ay nakapanumbalik sa Kanya. Magagawa ng Panginoon ang ever-flowing blessing of restoration if our soul is also restored with Him. Kung nakapanumbalik na ang ating kaluluwa sa Kanyang pastulan. Ayon sa Awit chapter 23, verse 2 and 3. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restoreth my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Look at that. He restores my soul. Kailangan muna ng restoration ng inyong relation sa Diyos. Yung totoong relasyon. Yung totoong hindi parang electric fan on and off. Yung totoong relasyon na araw-araw. Yung totoong relasyon na may devotion. Yung relasyon na may commitment. Relasyon na may faithfulness. Relasyon na may totoong love ng Diyos at hindi ng mundong ito. Mula sa pagpapanumbalik ng ating ugnayang espiritual sa Diyos, ay dadaloy ang lahat ng mga biyayang ipinangako niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ang buhay natin ay matagumpay kung ang ugnayan natin sa Diyos ay matagumpay din. Yan ay nakasaad sa ikatlong aklat ni Juan, talatang 2. Ang sabi ay ganito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. May condition po. As our soul prosper, this life will also prosper. Mga minamahal, mga anak ng Diyos sa Lucban Christian Reformed Church at sa Lucban Christian School, tara na, tawid tayo sa kabilang ibayo kasama ng ating Panginoong Hesus. Tawirin natin ang hamon ng pandemyang ito ng sama-sama at may tagumpay. Nakasama natin ang Diyos na buhay. Kung kasama ka o hindi, nasa iyo ngayon ang pagpapasya. Ngunit ang imbitasyon ng Diyos sa iyo ay naipahayag ko na. Mahal ka ng Diyos. May plano ang Diyos sa buhay. Gusto kang makasama ng Diyos sa paglalakbay. Kaya tahimik ang Diyos at sa tingin mo'y parang natutulog, ay dahil seryoso siya sa kanyang ipinangako. That you will reach out the other side of the lake of trials of this life. Because He that made that promise is a true God. Kaya nananawagan po ako sa inyo. Mga minamahal, mga anak, mga kapatid, samahan po ninyo ang inyong lingkod sa paglilingkod na ito. Samahan po ninyo sila, samahan po ninyo ako na pagmalasakitan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapamilya sa LCRC at sa Lucban Christian School. Suportahan po ninyo ang inyong lingkod. Suportahan po ninyo ang naglilingkod sa Diyos. Ipanalangin niyo po siya at tulungan rin. Makibahagi po kayo, makipanalangin, sumama po kayo sa panalangin. Sapagkat ang Diyos ay maaaring magising natin sa akala nating pagkatulog niya at biglang pahintuin, patigilin, patahimikin ang alon at hangin ang bagyo ng pandemyang ito.
magtatagumpay po tayong kasama ang Panginoong Jesus. Magtatagumpay po tayo sama-sama. Sapagkat si Jesus ang ating pag-asa. Tara na, tawid na tayo. Sama ka. Nais ng Diyos na kasama ka. Kaya mo ito napakinggan, kaya mo ito nabuksan, kaya mo ito napanood, dahil kasama ka sa iniimbitahan ng Diyos. Amen. Tuklasin mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Tuklasin mo ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos, ng Kanyang pagliligtas sa iyo at ang iyong sambahayan. Maraming salamat po at inaasahan ko na kayong lahat ay napagpala ng salita ng Diyos. So you would like to cross over? Would you like to cross over? Now, if you would like to cross over, do not cross alone. Be with Jesus when you cross over this pandemic or any trials of your life. Be with Jesus always. Because we already knew in Jesus we are safe. In Jesus we are safe. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sumasamo kami, Panginoon, at inilalapit po namin ang aming mga sarili sa pangalan ng anak na si Jesus. O Banal na Santong Espiritu, hinihiling po namin na kayo ay mangusap sa bawat isa. Patawad, Panginoon, kung nagkukulang po kami sa pananampalataya at waring akala namin ay natutulog kayo at hindi nakikinig sa aming mga panalangin. Samantalang kailangan po namin, O Diyos, na magpanumbalik ng aming puso, isip at ang aming kaluluwa sa iyo. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Mangusap ka sa mga kakulangan ng aming buhay. Tulungan mo ang bawat isa ay makaunawa at magsagawa, magsabuhay ng iyong salita. Tulungan niyo po ang inyong mga lingkod, mga pastors, elders, deacons, ang KLA Mission sa paunan ni Elder Jong Takche, Elder Yong and Kim, ang chairman. At salamat po sa tulong na pinabot ni Elder Lee Elshon sa Lukban Christian School. Patuloy po namin, O Diyos, na dinadalangin sa inyo si Reverend Lou, ang aming missionary. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa kanya, sa kanyang magiging instrumento ng inyong pagpapala sa lugar na ito, sa ministry ng LCS, ng Lukban Christian Reformed Church at ng RCPI. Dalangin ko ang mga kapastoran sa RCPI sa pangunguna ni Reverend Cyril Contreras, ang aming Pangulo, ang aming Corporate Secretary, Reverend Captain Joselito Malikdem, Pastor Ben Daguno, Pastor Raul Bermudez, Pastor Dong Suhian, ang inyong pong lingkod, ang mga pastoran sa G12 churches, sa Solwing Church, at sa iba pang mga simbahan, Panginoon, sa Pilipinas, sa South Korea at sa buong daigdig na naglilingkod sa inyo at walang sawang nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa lahat ng mga may karamdaman, pagalingin mo sila, O Diyos. Sa lahat ng mga pangailangan ng trabaho, bigyan mo sila ng kakayanan, Panginoon, na makapaghanap buhay. Sa mga nalugi, Panginoon, tulungan niyo po na sila'y makabangon at makapagsimula muli. Sa mga may karamdaman, pagalingin mo sila, O Diyos. Ibangon mo sila sa baling ng karamdaman, lalo na po yung mga nagkasakit na sanhi ng COVID-19. Dalangin ko rin, O Diyos, na pagalingin niyo ang mga kapatid namin may karamdaman, katulad po ni Nanay Rosa, ang aking nanay at tatay, si Tatang, ang lolo po ni Teacher Shelina, lahat po ng may mga karamdaman, si Tatay Rodi, si Ate Dory, at ang iba pang may mga karamdaman ng Diyos. In Jesus' name, Lord, I pray na patuloy na kagalingan. Pagpalain mo, O Diyos, at pagalingin si Ronald. Dalangin po namin, O Diyos, ang kanyang fastest recovery. In Jesus' name. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming buong pamilya, ang aming mga
mga kapatid, mga magulang, mga guro, mga mag-aaral, mga kasapi ng ministry katulad po. Pagpalain mo, Panginoon, ang music ministry, ang Sunday school, ang prayer covenant, ang youth fellowship at ang Sunday worship. Pagpalain mo, Panginoon, mga gawain ito, makapagpala ng mas marami pang mga tao at makapagikayat sa pagpapanumbalik sa inyo at pagtanggap sa inyong anak na si Jesus upang marami Panginoong tao pa ang magkaroon ng kaligtasan. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Panalangin po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.